Anong gagawin mo kung meron nagsumbong sa Bureau of Internal Revenue or BIR na hindi ka raw nag-i-issue ng resibo sa inyong customers or buyers? At pinadalan ka ng sulat ng BIR, nagkasabi na, dalhin mo daw yung books of accounts mo and other accounting records sa opisina nila para daw ma-check nila. So ngayon po, yun po yung pag-aaralan natin ngayon para malaman po nating mga taxpayers under our law, ano ba yung tax remedies natin kapag nakareceive tayo ng sulat sa BIR na nagsasabi na hindi raw tayo nag-i-issue ng resibo, na maaari daw tayong kasuhan ng tax evasion. Para maiwasan natin yung samot-saring sakit ng ulo na kinakaharap ng taxpayers na may kinalaman sa ating business taxation. At para maiwasan na rin natin yung pagbabribe sa iba't ibang BIR revenue officers and employees kasi wala tayong alam. So pag-aralan po natin siya in accordance with our law. Okay? Let's start. So ito po yung sulat ng isang Bureau of Internal Revenue Regional Investigation Division. Under po ng Revenue Region Number 9B, Lacuemar, San Pablo City. Actual po itong letter. Galing po ito sa ating isang ATC student ng ating RWB book na BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. So kung meron po kayong tax audit sa company nyo, o gusto nyo lang matutunan yung BIR Tax Audit from Letter of Authority hanggang Final Decision on Disputed Assessment, pwede po kayo mag-order ng ating RWB book, one-time investment fee only para mapag-aralan nyo from time to time. Okay? So nag-consult siya sa atin, may libre po tayong consultation. Message lang po kayo sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Wala na pong bayad yun, may support po kayo sa amin once you become our ATC student RWB book owner. So, ang date po ng letter, galing po sa Regional Investigation Division, July 11, 2025. Pag naka-receive po ng letter from the Regional Investigation Division, ibig sabihin po niyan, meron kayong alleged violation for tax evasion. Okay? You are a candidate for tax evasion case. Kasi ito po ay galing sa Regional Investigation Division ng Revenue Region. Pero, wag muna kayo magka-panic kasi ganun nangyari sa ATC student natin, nagpanic siya. So, nag-consult siya sa atin. Sabi namin, wag po kayo mag-panic. Ito po yung remedies ninyo. Okay? So, wala pong bayad ka pa nag-support. Pag nag-avail kayo ng RWB book sa atin, may support po kayo. So, dated July 11, 2025, naka-address po sa isang taxpayer natin, ATC student. Tinanggal po natin for confidentiality. Pero nagpaalam tayo para gamitin natin yung letter niya for our educational purposes today. This refers to the information received by this office relative to your non-compliance with revenue laws and regulations, more particularly Section 254, attempt to evade or defeat tax. Yun ay violation na for tax evasion. Yun yung legal basis ng tax evasion na laging sinasampa ng Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayers. In relation to Section 264, failure to issue receipts/invoices or violations related to the printing of such receipts or invoices and other violations of the National Internal Revenue Code as amended. In connection therewith, you or your authorized representative are hereby requested to appear before this office, nandito yung address ng Regional Investigation Division, and within 5 days daw from the receipt hereof, to present your side of the issue. Should you fail to comply with herewith, the appropriate action shall be taken against you for said violations. Pirmado siya ng Chief Regional Investigation Division, Attorney Rolando Martin A. Conteras. Tapos, nakatouch dito sa letter, ano daw yung mga documents niya na dapat isubmit. Malinaw naman dito sa letter na ang sinasabi, to present your side of the issue, pinapapunta yung isang taxpayer within 5 days daw from the date of the receipt. Tapos, pinapasubmit daw sa kanya itong authorization letter or SPA, a representative, photocopy of COR, photocopy of ATP, copies of income tax return filed for the last 3 years, books of accounts, sales and purchases, sales invoice, official receipt booklets for the last 3 months. Ngayon, nag-consult sa atin yung ating HEC student kasi meron siyang support, RWB book owner natin, ng ating RWB book na BIR Tax Audit. Nag-consult siya sa atin. Sabi namin, wala po kayong obligation na pumunta doon sa Regional Investigation Division para magpasa ng books of accounts and other accounting records. Wala kayong isa-submit na books and records. Why? Under po ng Revenue Memorandum Circular Number 75 Series of 2018, ito po yung legal basis na binigay natin sa ating HEC student. Subject niya, mandatory statutory requirement and function of a letter of authority. Tapos, sabi dito, this circular is being issued to highlight the doctrinal role
enunciated by the Supreme Court in the case of Medicard Philippines Incorporated versus the Commissioner of Internal Revenue on the mandatory statutory requirement of a letter of authority for the guidance of all concerned, particularly Internal Revenue officers tasked with assessment and collection functions and review of disputed assessments. The judicial ruling invoking the specific statutory mandate states that no assessments can be issued or no assessment. Pag sinabing assessment dito, yung tax assessment na binibigay sa atin ng BIR galing sa regional director, sa RDO, sa iba't ibang opisina ng BIR na sinisingil daw tayo, na kulang daw yung binayaran nating tax assessment yon. Okay? Or no assessment functions or proceedings can be done without the prior approval and authorization of the Commissioner of Internal Revenue or his duly authorized representative through a LOA. The concept of a LOA is therefore clear and unequivocal. Any tax assessment issued without a LOA is a violation of taxpayers' right to due process and is therefore inescapably void. Bottom line, bawal po mag-issue ang BIR office ng kahit anong BIR opisina ng tax assessment sa taxpayer na walang letter of authority first. Kasi ang letter of authority, yun po yung ginagamit ng NABIR examiners to conduct audit investigation sa ating mga taxpayers para malaman kung nagbabayad ba tayo ng tamang tax or hindi. Okay? So, hindi sila pwede katulad po neto. Sa letter po ng Regional Investigation Division, pinapapunta yung isang taxpayer to present daw yung side niya. Tapos, within 5 days from the date of the receipt of the letter, tapos pinapapasa sa kanya yung books of accounts and other accounting records niya. Kunyari, example, ito yung books of accounts natin and other accounting records. Papasa mo daw doon within 5 days from the date of the receipt of this letter. So, pagpasa mo ng books of accounts and other accounting records, anong gagawin ng Regional Investigation Division? I-audit ka nila. Okay? I-audit ka nila para malaman kung tama ba yung tax na binabayaran mo. Kasi malinaw naman dito, yung books of accounts mo, nandun yung records ng sales mo and expenses mo. Income tax return, hindi nila kailangan to hingin kasi meron silang kopya, nagkapasa naman yung taxpayer, tapos for the last 3 years pa. Actually, ang karaniwan na coverage period lang ng LOA ay isang taxable year lang, isang taon lang. Tapos sales invoice and official receipt booklets mo daw for the last 3 months. So, hindi nyo kailangan pumunta doon sa BIR para ipasa itong mga books of accounts and other accounting records kasi walang letter of authority na ibinigay yung Regional Investigation Division. At hindi po Regional Investigation Division ang nag-i-issue ng letter of authority under Revenue Region, kundi yung Regional Director. Siya yung nag-i-issue, siya yung nag-sign ng letter of authority, hindi Regional Investigation Division. Ngayon, kung duda yung Regional Investigation Division sa atin na hindi daw tayo nagbabayad ng tamang buwis, ang gagawin ng Regional Investigation Division in accordance with the RMC 75-2018, hindi sila pwede mag-conduct ng assessment function or proceedings at mag-issue ng tax assessment sa taxpayer na walang prior approval through Commissioner of Internal Revenue or his duly authorized representative through a LOA. Malinaw po yan din sa RMC 75-2018 through a LOA. So, sino yung isa sa mga duly authorized representative ng isang commissioner sa pag-i-issue ng letter of authority? Isa po doon yung regional director nga. So, anong nangyari po dito sa taxpayer, hindi niya po sinunod yung ating advice na huwag kayo pumunta doon at huwag kapasa ng books of accounts and other accounting records. Ang ginawa niya, nag-appear siya within 5 days. Nung nag-appear daw siya, pinakita niya tong letter at sinasabi sa kanya na isubmit niya raw yung books of accounts and other accounting records niya. Isubmit niya raw yun. Kasi yun, i-check lang daw nila. Pag chinek nila yun, ibig sabihin nun, magkakandak sila ng audit investigation nga para malaman kung nagbabayad mo ng tamang tax yung taxpayer o hindi. Kasi sabi niya dito, more particularly, Section 254, attempt to evade or defeat tax. Tinanong natin yung taxpayer, hindi po ba kayo nag-i-issue ng resibo? Sabi, nag-i-issue naman daw sila. Tsaka ito, yung letter dito ng BIR, galing sa Regional Investigation Division. This is allegation pa lang. Allegation. Baka wala naman talagang nagsumbong. Baka gawa-gawa lang. Baka. Maybe. Huwag niyong pagkatiwalaan kaagad-agad or immediately yung letter na natatanggap nyo from any office of the Bureau of Internal Revenue. E-check nyo, e-verify nyo.
Kaya nga dapat nag-aaral po yung mga taxpayer ng BIR Tax Audit, yung may avail our RWB book para mapag-aralan nyo po. Meron po tayong topic dito na from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. May mga templates din po tayo ng protest letters na na-edit. Isisend po namin sa email nyo once you avail our RWB books po. Okay? May mga exclusive ATC videos po tayo dito para mapag-aralan nyo step by step yung contents ng ating RWB book. So, hindi nyo ito babasahin para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies pagdating sa BIR Tax Audit and Assessment. So, in-explain po natin siya step by step through our ATC videos, exclusive lang on our website na ma-access nyo using your RWB book po. So, nag-aral siya at nagtanong siya sa atin na wala naman palang LOA, sir, bakit nagkakandak sila ng audit investigation? So, ang gagawin kasi dapat ito ng Regional Investigation Division, kung meron nag-complaint sa kanila, gusto nilang i-verify kung nagbabayad ba ng tamang buwis yung taxpayer o hindi. Mag-i-issue yung regional director ng letter of authority sa isang taxpayer bago siya magpasa ng books of accounts in other accounting records. Mali yung sabi dito ng Regional Investigation Division na kailangan niya magpasa ng books of accounts in other accounting records, ito mga resibo natin, para malaman o i-check yung kanyang records. Hindi po lahat ng BIR officers or employees ay pwedeng mag-check ng records ng taxpayer. 2 documents po ang kailangan para meron silang authorization para i-check yung records ng taxpayer. Tandaan nyo, mission order, number 1, mission order. Ang mission order, yun yung daladalang document ng mga tax mappers ng BIR. So, kung ita-tax map kayo ng BIR, siguro na-experience nyo ng mga tax map, meron kayong sticker, mayroong violations, check yung books of accounts nyo, pati yung mga resibo nyo, kung naka-register ba, nag-issue ba kayo ng resibo, mission order yon. Pirmado yun ng regional director. So, kung walang mission order, hindi sila pwede mag-tax map. Okay? Kasi baka gamitin nyo ng iba, magkapakilalang taga-BIR daw, magta-tax map, tapos sasabihin may violation kayo, 50,000 pesos, tapos sasabihin sila na daw bahala, 25,000 pesos na lang, wala silang gagawin, pabayaran mo 25,000 pesos, pagpuntang mo sa BIR, RDO, sinabi mo yung nangyari sa tax mapping sa inyong business, tapos sinabi ng RDO, wala na ba silang tax mapping on that day. So, nabudol ka sa madaling salita. Kasi wala tayong alam, nagtiwala tayo kaagad. Ganun nangyari sa Pampanga. Sa San Fernando, Pampanga na nakwento ng isang RDO na nag-conduct siya ng seminar sa Olongapo City. Nakwento niya na nagpakilala ng taga-BIR, nag-tax map daw sa kanila kahit walang mission order kasi hindi naman alam ng taxpayer yung mission order na yon. Papakita ko sa inyo yung mission order. Ito po yung itsura ng mission order natin. Ayan. Ayan po. Ayan po yung itsura ng mission order. This is page number 5. Page number 5 po sa ating mga RWB book owner ng tax audit natin. Hindi kasi alam ng taxpayer na kailangan humingi ng mission order para makitang otorisado talaga yung BIR na nagpapakilala para mag-conduct ng tax mapping sa kanila. Ganon din nangyari sa isang Olongapo City, nakwento rin sa atin. Nag-conduct ng tax mapping sa palengke, matandang tendera. Sinabi daw 10,000 pesos na yung violation niya. Tapos sabi sa kanya, 5,000 na lang daw siya na mag-aasikaso, yung tax mapper mismo. Nung pumunta siya ng RDO, nalaman niya na wala naman palang tax mapping on that day. So, nabudol din siya. So, marami po nag-a-abuse sa BIR taxation. Kung hindi alam ng taxpayer, wala tayong alam, oo lang tayo ng oo, tiwala lang tayo ng tiwala, bayad lang tayo ng penalties kahit wala naman pala tayong dapat bayaran in the first place. Okay? Pangalawang authority ng isang BIR officers para i-check yung inyong records and documents. Yun yung letter of authority. O, ito po yung tsura ng letter of authority sa mga hindi pa po nakakakita ng letter of authority. This is page number 14. Page number 14 po sa mga ating RWB book owner ng tax audit. Ang purpose naman ng letter of authority is to conduct audit investigation and tax assessment sa isang taxpayer para malaman na nagbabayad ba tayo ng tamang buwis or hindi. So, letter of authority yun. Ang mission order, nag-record ba yung taxpayer ng kanyang transactions on time sa kanyang books of accounts? Nag-i-issue ba siya ng tama ng resibo ng mga customers niya, buyers niya? Naka-register ba yung kanyang business? Yung certificate of registration? Naka-register ba yung kanyang resibo? May authority to print. In this case, nangihingi siya ng authority to print, ATP. Pati certificate of registration, wala namang mission order na naka-attach dito sa kanyang Regional Investigation Division na letter. Nangihingi rin siya ng books of accounts. Yun yung books of accounts natin, doon naka-record yung sales and expenses. Kagaya po nito. Pati yung ating sales invoice or official receipt, hinihingi niya rin. Para ano?
para i-check kung nagbabayad ba tayo ng tamang buwis, kukwentahin niya yan. Tapos ito, pinapapasa kayo ng income tax return for the last 3 years. Siyempre, i-check niya yung dineclare niyong sales and expenses, purchases sa inyong books of accounts na ipapasa. Ibabangga niya doon sa income tax return na pinasa nyo. Bakit siya nanghihingi ng income tax return kung meron namang kopya yung BIR sa kanila? Kasi hindi pwedeng kunin ng Regional Investigation Division yung copy ng ating income tax return doon sa RDO na ipinile natin kasi wala namang letter of authority. Hindi sila pwede mag-conduct ng audit investigation. Bakit pala nila ito ginagawa, sir? Wala naman silang LOA. Wala namang mission order. Doon na papasok yung BIR corrupt practices. Hindi po natin sinasabi dito na yung Regional Investigation Division, including the Chief Regional Investigation Division na pumirma at nang-issue nitong letter sa taxpayer ay corrupt. Okay? Hindi pa natin sinasabi yun. Ang point po natin, may ibang BIR offices na taliwas yung kanilang BIR tax collection practice para mangikil sa isang taxpayer. Okay? Tulad niya, papadala ka ng letter. Ay, may nagsumbong sa'yo na hindi ka daw nag-issue na resibo. Tapos yung taxpayer magkapanik, pupunta doon sa opisina ng BIR na nag-issue ng letter sa kanya. Sabihin sa kanya, ipasa niya na yung mga records niya, books of accounts niya. Nung pinasa niya yung books of accounts and other records niya na hindi niya naman bine-verify kung tama naman tong letter na to, kinumputan siya. Ay, ito pa yung tax na hindi mo binabayaran. Milyon. Last 3 years to. Anong gagawin mo? Siyempre, magkapanik yung taxpayer. So, anong gagawin ko po dyan? Hindi, ganito na lang gawin natin. Palitin natin siya. Pero yung 50% sa amin. Tapos yung 50% dun sa bangko, babayaran mo. Okay? Yun po yung iniiwasan natin dito, yung mag-comply tayo sa ating BIR tax obligation. Kasi obligation yung ating pagbabayad ng tax. Maiwasan natin yung bribing sa BIR revenue officers or officials or other offices. Okay? Kasi hindi naman yung requirement sa pagbabayad ng tax na tama. Hindi tayo makakapag-comply ng tama sa taxation if in the first place, hindi natin alam yung tamang tax na babayaran natin. Hindi natin alam yung batas ng ating kino-comply. Hindi po kami lawyer, pero marunong tayo magbasa ng salitang Ingles. Marunong tayo umintindi ng salitang Ingles. Ang taxation po natin ay nasusulat sa salitang Ingles. So, hindi po namin sinasabi na aralin mo lahat ng BIR revenue issuances na in-issue ng BIR, pating tax code provision from section 1 hanggang dulo ng section. Kung ano lang applicable sa inyong business, mag-set aside kayo ng 1 hour para mapag-aralan yung inyong tax obligations para makapag-comply tayo ng tama. Marami tayong free HTC videos in our YouTube channel and Facebook page. Pumunta lang kayo sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center, Facebook page, Accounting Tutorial Center. Marami po tayong mga free, helpful HTC videos na para po sa inyo. Papag-aralan nyo anytime, anywhere, manood kayo kung kailan nyo gusto. Basta may internet connection kayo. So, anong ginawa natin sa taxpayer? Sabi po namin, susulat po kayo. Hindi kayo pupunta dito within 5 days para to present your side. Kasi ito ay allegations pa lang at walang letter of authority or mission order para i-present mo yung books of accounts mo and other accounting records, including your tax returns. In practice, kapag may letter of authority, hindi pinapasa yung tax returns. Kasi yung tax returns na naipasa mo na, pwedeng may retrieve ng revenue officers within the bureau anytime. Kasi may LOA na sila, pwede sila makipag-coordinate doon sa ibang opisina ng BIR para i-retrieve yung ating tax return na ipinasa sa BIR. In this case, hinihingi niya yung tax return natin kasi hindi niya ito, income tax return for the last 3 years, kasi hindi niya mariretrieve sa RDO or other offices of the BIR kasi wala siyang LOA. Walang LOA itong Regional Investigation Division. Itong Chief Regional Investigation Division na nagpasa ng letter sa taxpayer, nag-submit, wala siyang LOA. So, hindi sila pwedeng manghingi ng tax returns sa other offices of the BIR kasi wala silang authority mag-conduct ng audit investigation kasi wala silang letter of authority or LOA na pirmado ng regional director. So, ano pong gagawin namin, sir? Susulat nga kayo. Pag sumulat kayo, i-address niyo yung sulat niyo dun sa sumulat sa inyo. In this case, nag-drop tayo ng letter. Tinulungan natin yung ating ATC student mag-drop ng letter at ito po yung drop natin. Meron na tayong template. Ito pong template natin, ayun po, naka-address po sa Regional Investigation Division Chief at pinadalahan po natin siya ng sulat. Tinulungan po natin yung ating fellow taxpayer. Kasi taxpayer rin naman tayo. So, yung fellow taxpayer natin,
na HEC student po natin. Ang sinasabi po natin dito, ito, a LOA is an essential part of due process of law. Any tax assessment issued without a LOA is a violation of taxpayers' right to due process and it is therefore inescapably void. And a void assessment bears no valid proof. Tapos, sinite po natin yung mga Supreme Court decision like the Avon Manufacturing Incorporated versus the BIR-CIR, pati po yung Revenue Memorandum Circular number 75/2018. This is 8 pages po. 8 pages to, tapos ito po ay edit nyo lang. Free na po itong template ng ating protest letter na ginamit actually ng ating HEC student na tinulungan po natin. Basta, meron kayong RWB book. Pag nag-avail po kayo nito o meron na kayong existing RWB book po na BIR Tax Audit, ibibigay po namin sa email ninyo itong 8 pages nating na template ng protest letter. This is the protest letter for no LOA, no audit. So, applicable din po itong protest letter nito pag naka-receive kayo ng any tax assessment notice na sinisingil kayo ng BIR o kaya pinapasubmit kayo ng books of accounts and other accounting records, not only from the Office of the Regional Investigation Division but also from the Office of the National Office of the BIR, like from the Office of the CIR, Office of the any offices of the National Offices of the BIR, pwede kayo mag-submit nito. Like yung mga ghost receipts, marami tayong nagkapakonsult sa atin, nag-i-initiate sila ng tax assessment pero wala namang LOA na binigay sa kanila. So, ito rin po yung pinafile natin na protest na no LOA, no audit. Therefore, we're not obligated to submit the books of accounts and other accounting records. Therefore, yung assessment na pinasa nyo sa amin o sinabit nyo sa amin o in-issue nyo sa amin ay void. Kasi wala kami na-receive na letter of authority. So, maraming gamit itong letter of protest natin na template na no LOA, no audit. As long as naka-receive kayo ng letter or tax assessment notice from the any BIR offices na nagsasabi na meron daw kayong tax na hindi pa nababayaran, tax assessment yon, o kaya pinapapasa kayo ng books of accounts and other accounting records, bawal yon, na walang LOA, no audit. Hindi kayo pupunta ng BIR offices para mag-explain your side. Kasi wala kayong obligation to explain your side. Kasi wala naman silang letter of authority. Doon kayo mag-i-explain kapag may LOA na. Okay? Doon kayo mag-submit ng books of accounts and other accounting records pag may LOA na. Hindi sila pwede mag-conduct na ng audit, check yung inyong record, kukomputan kayo ng ganitong amount, ito pa raw yung di nyo nababayaran, na wala namang formal tax assessment. Kasi ang formal tax assessment, magsisimula ng notice of discrepancy, signed by the Revenue District Officer, preliminary assessment notice, final assessment notice, yun yung formal tax assessment. Pero pag sinabi sa inyo na kukomputan lang kayo ng ganyan, ilalagay sa papel, tapos papakita sa inyo, magduda na kayo. Okay? Magduda na kayo taxpayer kasi bawal po yung ginagawa sa inyo ng BIR officers, whether cheap or not, kasi wala po silang LOA na pinanghawakan para mag-conduct ng audit, mag-compute kung magkano pa yung tax na hindi binabayaran ng taxpayer. Okay? Magduda kayo. Free na po itong letter natin, protest, at mag-avail na po ng ating RWB book from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Marami po tayo dito mga topics na pag-aaralan, more than 20, almost 30 HEC videos natin on our website. Exclusive lang siya para sa inyo to explain the contents of our RWB book. Plus, you have support on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Message nyo lang yung concern nyo sa pinag-aaralan nyo or sa actual case nyo. Mas-support namin kayo kung anong dapat gawin. At meron tayong mga free templates, more than 9. 9 templates po ng protest letter, including this no LOA, no audit, na isi-send namin sa email nyo once you avail our RWB book po. Okay? So you may check the link below of our video to go to our website, hecbebe.com, and to order your RWB book. Free shipping po tayo nationwide. Okay? Bottom line, do not trust immediately the letter you have received from the BIR office. Verify nyo kung tama. Huwag muna kayo mag-submit kaagad-agad ng books of accounts and records na pinapasubmit sa inyo. Check nyo muna kung may authority ba sila mag-conduct ng audit investigation. Okay? Paano yun, sir? Hindi naman daw sila mag-audit. Sabi sa inyo, hindi naman sila mag-audit. I-check lang daw nila. Parehas lang yun. Parehas lang yun. I-check nila o i-audit nila yung laman ng records mo kung magkano dineclare mo ng sales and expenses at ibabangga nila doon sa income tax returns na ipinapasa mo o kaya VAT returns na ipapasa mo. Okay? Parehas lang din yun. Huwag kayo maniwala basta agad-agad. At sana marami kayo natutunan sa topic natin today. If you want to learn more,
please visit our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, and Facebook page, Accounting Tutorial Center. Marami po tayong mga helpful ATC videos na free para po sa inyo makapag-aral kayo anytime, anywhere, basta may internet access kayo ng ating mga real-world BIR taxation. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye! Thank you po!